Wait tayo, pag-mute. Princess, pag-mute mo na yung ano mo. Okay. Pray tayo. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, sa tanging pangalan ng iyong buktong na anak ng si Jesus, nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, sa araw na ito na muli, Panginoon, pinagsama niyo muli kami dito sa Manila hanggang Marinduque, Panginoon. Salamat sa biyaya at kapag mo sa bawat isa sa amin na patuloy mo kaming ginagabayan at iniingatan. Humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Dahil kayo po, Lord, ang makakasiyasat ng puso ng aming isip, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang bawat mga kapatiran namin, Panginoon, diyan sa Kaganaw, maging diyan po sa ospital na si Princess, Panginoon, at siya po ay nagpa-admit na po, Lord. We pray na maging successful po yung kanyang panganganak at patuloy mo siyang ingatan na maging maayos at ligtas po silang mag-iina, Panginoong Diyos. Dalangin ko po na maluwalhati niyang mailabas yung kanyang baby na magiging normal po, Panginoon. Yes, at kayo po ang magpatuloy na mag-sustain sa kanyang kalusugan at sa pagpanganganak niya, sa kanyang pag-deliver. I pray na maging mild lang yung pain niya, Panginoon. Maramdaman po niya yung comfort mo, yung strength, Lord, na nagmumula sa inyo. Yes, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po silang patnubayan at ingatan. Lalo na rin po yung mga kasabayan niya nandyan sa loob ng labor room. We pray for protections and guidance, Panginoon, sa kanilang lahat, Panginoon. Dalangin ko rin, Lord, yung provision mo sa lahat ng pangailangan ni Princess, maging material, maging financial, Panginoon, at physical, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-iingat at mag-guide sa kanila at mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangailangan. I thank you rin sa buhay ni Kuya Bong sa gabing ito. We pray for your wisdom upon him, Panginoon, na siya po yung mag-guide at magturo ng salita mo, Panginoon. Dalangin ko po na ipuspusin mo po siya ng banal mong espiritu na ikaw po, Panginoon, na siyang mag-ahipo ng puso namin na ang mensahe mo na aming mapakinggan sa gabing ito, Panginoon, ay mangusap sa aming mga puso at isip, Panginoon Diyos. At mabuksan mo rin ang puso at kaisipan namin, Panginoon, sa iyong salita na maramdaman po namin ang presensya mo ngayong gabi. Dalangin ko po, Panginoon, na ilayo mo kami sa mga hindrances, Panginoon, sa mga sagabal o anuman mga disturbo, Panginoon. Dalangin po namin na tulungan niyo kami na makapag-focus kami, na makapagpakinig, lalo na po yung si Drake, na Panginoon, tuloy-tuloy na po yung signal sa kanilang lugar, maging si Princess Joyce, maging si Ali, si Princess B, Panginoon, I pray, Panginoon, na patuloy maayos ang magiging signal ng kanilang mga cellphone, Panginoon. Kayo po ang maghawak ng kanilang buhay, kanilang puso at kaisipan, Panginoon. Tulungan niyo rin po sila kung ano yung mga desire ng kanilang puso. Salamat po, Lord, sa gabi ito. Ang lahat ng aming gagawin ngayong gabi na, Panginoon, ay inilalatag namin sa inyo, ipinagkatiwala natin sa inyo, Lord. Itong aming samot hiling sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, kumusta po tayong lahat? Kumusta po tayong lahat? Kailangan po. Request ko sana mag-open tayo ng cam para nire-record ko kasi to tapos nilalagay ko sa YouTube para makita nyo yung ano nyo. Makita nyo yung sa YouTube nyo, picture, yung video. For the month of March, ang ating topic po ay overcoming struggles. Paano natin mapagtatagumpayan yung mga pagsubok, yung mga dumadaan sa ating buhay. So yung first week po na ating tinalakay, grace versus guilt. Tinalakay po yan. Yung biyaya ng Diyos laban sa guilt. Yun yung first Saturday nating inaral. Then yung second Saturday natin na inaral, second week, dealing with temptation. Paano natin na pangungunahan o paano natin i-deal
paano natin i-handle yung temptation o yung mga pagsubok yung mga tukso sa ating buhay. Yun yung second Saturday natin dinalakay. Ngayon, third week ang ating tatalakayin, repentance and forgiveness. Ibig sabihin ng repentance po, paghingi ng kapatawaran o yung pagsisisi. At yung and forgiveness, yung pagpapatawad. So, pagsisisi at kapatawaran po. Ang ating Bible verse po sa gabing ito, matatagpuan po natin sa 1 John chapter 1 verse 9 po. Unang 1, Kapitulo 1, versikulo 9. Doon po natin matatagpuan yung ating verse. Sa English po, pag binasa po natin, sa New Testament po yan. Kung matitignan niyo po na sa New Testament po yung 1 John, sa English po, sabi dito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa Tagalog naman po, kung babasahin po natin yung Tagalog na Biblia, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang tayo patawarin at linisin sa lahat ng ating kalikuan. So, ibig sabihin po dito, ipinahahayag, ibig sabihin, humihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon sa mga bagay na iyong nagawa, maaring mga kasalanan na hindi sinadya or nasadya, pero sabi dito, siya ay tapat at matuwid upang tayo patawarin. Sino lang ba pwede magpatawad ng ating kasalanan? Ang Panginoong Hesus mismo. Kasi siya mismo namatay sa krus ng dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya may karapatang magpatawad ng ating mga kasalanan. Ang ating background ng ating konteksto, ang sulat ni Apostle Paul or ni Apostle John ay para sa mga believers na nalilito sa mga maling katuruan na nagsasabang na ang isang Christian ay wala ng kasalanan. So, ibig sabihin po dito, ang sumulat po ng 1 John ay si Apostle John o so, yung apostoles na walang pangalan. Kasi maraming katuruan, pag sinabing Kristiyano ay wala ng kasalanan. Nilinaw ni John na kahit na ang mga mananampalataya ay maaari pa rin magkamali. Hindi kasi tayo perfecto kaya hindi pwedeng sabihin na wala na tayong kasalanan. Nilinis tayo ng kasalanan natin ng Panginoong Hesus dahil sa kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi dito, maaari pa rin magkamali ang isa mananampalataya, no? Ngunit ang solution ay hindi ang pagtatago ng kasalanan, kundi ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagko-confess o pag-amin at pagsisisi. So, ibig sabihin, ang isang Kristiyano hindi daw po perfecto. Nagkakasala pa rin ho tayo kasi nandito pa tayo sa mundo. Ang ating lupang katawan ay korapto eh. Kaya nga nagkakaroon ng kamatayan ng physical kasi nga nagkasala si Eva at Adan. Kaya hindi perpekto yung ating katawan, nagkakasala pa rin tayo. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo ay ginagabayan. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang matutunan natin yung mga turo ng Biblia o salita ng Diyos na kailangan natin humingi ng kapatawaran sa lahat ng bagay na ating nagagawa. Ang salitang confess ay nangangahulugang pag-amin at pagsang-ayon sa Diyos tungkol sa kasalanan. Hindi ito simpleng pagsabi ng sorry, kundi ang pagkilala na ang ginawa mo ay mali sa paningin ng Diyos. Diba? So, ibig sabihin, hindi porke sinagsabi ka ng sorry, talagang sorry. Kasi minsan hindi taimtim yun sa puso eh. Ang kailangan dito, pagkilala na ang ginawa natin ay mali sa harapan ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay nag-confess ng kanyang kasalanan, may dalawang pangako ang Diyos. Ito ay kapatawaran at paglilinis. So, ibig sabihin, pag tayo ay lumapit sa Panginoon, kaya nga diba doon sa New Testament, nung mamatay si Kristo, ang Panginoong Hesus, napunit yung kurtina doon sa temple. Kasi yung panahon na yon, nung panahon sa Old Testament, pag yung sa temple, may tinatawag silang Holies of Holies.
isang beses lang sa isang taon pinapasok yun ng mga pare upang humingi ng kapatawaran sa kasalanan ng tao. Pero ang ginawa ng Panginoon, pwede na tayong lumapit sa trono ng kanyang biyaya, kaya yung kurtina o yung tabing doon sa templo, sa Holies of Holies, napunit yun magmula ibaba hanggang itaas, upang ang sino man pwede na tayong makalapit sa Panginoong Hesus. Ang forgiveness ay tumutukoy sa pagtanggal ng kasalanan sa ating record, habang ang cleansing ay tumutukoy sa pagbabago ng ating puso at buhay. So ibig sabihin, ang pagko-confess daw ay hindi lamang pagsasabi ng sorry, kundi ito'y pag-amin na tayo ay may nagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos. So ang forgiveness tumutukoy sa pagtanggal ng kasalanan sa ating record. Kasi bawat isang tao may aklat tayo eh. Nakasulat dun lahat yung ating mga ginawa magmula nung pinanganak tayo hanggang sa lumaki, nagkaroon ng mga asawa, nagkaroon ng mga anak. So ibig sabihin nakasulat doon sa aklat ng sa personal file mo yung mga kasalanan mo, kung ano mga ginawa mo. Pero ang forgiveness, ang ibig sabihin dito ng forgiveness ng Panginoon, inaalis niya lahat ng record. So hindi ka na merong record ng kasalanan. Once na lumapit tayo sa Panginoon, binubura niya to. Parang eraser. Kung nagkaroon ng pagkakamali, parang eraser yan, ina-erase ng Panginoon yung mga mali sa buhay natin. Habang ang cleansing ay tumutukoy daw sa pagbabago ng ating puso at buhay. So kaya tayo nag-aaral ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang ang ating kaisipan ay maging malinaw, maging sentro natin ng ating buhay ay ang Panginoong Hesus lamang. Tumutukoy ito sa ating pagbabago ng ating puso at buhay. Kung dati wala kang pakialam sa kapwa mo, ngayon nagkakaroon ka ng concern. Paano sila pag sila ay namatay? Wala silang Hesus sa kanilang buhay. Nagkakaroon tayo ng mga concern sa ating kapwa. So isang illustration dito, isipin na isang damit na nadumihan ng putik, no? Let's say yung isang damit na puti, natalsikan ng putik. Kapag tinago mo ang dumi, hindi ito nawawala. Kung nagkaroon ng mancha, hindi ito mawawala. Ngunit kapag nilaban ito, muling babalik ang kalinisan nito. So, in illustration na ito, nagpapakita na kung tayo ay nagkakasala o nagkakaroon ng kasalanan sa harapan ng Diyos, kung tayo ay lalapit sa Kanya, tayo ay lilinisin niya sa ating mga kasalanan. Parang yung damit nga na nagkaroon ng mancha, dahil nilaban mo, luminis, bumalik sa dati. Ganun ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Nililinis niya tayo kung tayo ay lalapit sa Kanya. Kung tayo ay dudulog sa trono ng Kanyang biyaya, tayo ay lilinisin ng Panginoon. Ganito rin ang ating kasalanan sa buhay ng tao. Kapag ito ay tinatago, lalo ito nagiging mabigat sa konsensya. Ngunit kapag ito ay pinahayag sa Diyos, siya ang naglilinis at nagbibigay ng bagong simula. So ibig sabihin, nung makilala natin ng Panginoong Hesus, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Hindi na tayo nag-iisip ng mga bagay na hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Ang application nito, paano ba natin magkaroon ng application sa ating buhay? Sabi dito, maraming kabataan ang natatakot umamin ng kasalanan dahil sa hiya o takot sa judgment ng ibang tao. Lalo na sa mga magulang, di ba? Minsan pa nakagawa tayo ng mali, nahihiya tayong umamin sa ating magulang. Ngunit ang Diyos ay hindi tulad ng isang hukom na naghihintay lamang upang magparusa. Ang Diyos ay hindi nag-aantay para magparusa. Siya ay isang ama na handang magpatawad sa kanyang mga anak. Kaya nga namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan. Ang tunay na spiritual na maturity ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto, kundi sa kakayahang magpakumbaba at magsisi kapag nagkakamali. Kung minsan kasi ang pride natin ang kumakain sa atin eh. 'Di ba?
Nahiya tayong umamin na may nagawa tayong pagkakamali. Okay lang yun, hindi kasi tayo perpekto. Pero kung tayo ay aamin sa ating pagkakamali, ang Diyos ay laan na bukas palad magpatawad sa atin. Kapag natutunan ng bawat isa sa atin, lalo na ng kabataan, ang regular na paghingi ng tawad, patuloy tayong lalago sa relasyon natin sa Panginoong Hesus. Kaya mahalaga yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos kasi dito tayo nagkakaroon ng paglago o pagiging matured natin sa Panginoon. Ang magiging encouragement ko lang sa inyo, minsan kapag nagkakasal na tayo, huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos. Iniisip natin na baka galit na siya o baka hindi na niya tayo tanggapin. Ang Panginoon, kahit na ilang beses ka magkasala, tayo ay patatawarin niya. Sabi nga niya sa 1 John 1:9, sabi niya, nagbibigay ng napakagandang pangako kapag pinahayag natin ang ating kasalanan, yun sa ating memory verse ngayon, ang Diyos ay tapat na magpatawad at maglilinis sa atin. Ang Diyos ay hindi naghihintay upang tayo ay parusahan. Siya ay naghihintay upang tayo ay patawarin. Ang puso ng Diyos ay puso ng isang ama na nagmamahal sa kanyang mga anak. So ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang tinanggap natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas, siya na yung ating Diyos Ama. Siya yung ating Ama na handang magpatawad kung tayo nagkakasala. Meron bang tatay na pag nagkasala ang anak na magagalit ka agad? Hindi. Inuunawa ng tatay kung ano yung nagawang kasalanan ng kanyang anak. At ito'y tinuturuan niya ng tamang gawain. Kaya kung may mga bagay sa inyong buhay na alam niyo yung hindi tama, huwag niyo itong itago. Dalhin niyo ito sa paanan ng Diyos sa pananalangin. Ang repentance ay hindi tanda ng kahinaan. Tandaan po natin na ang paghingi ng kapatawaran ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito'y tanda ng tapang at spiritual maturity. Kaya sa ating mga kabataan, ang bawat pagkakataon na kayo ay nagsisisi at bumabalik sa Diyos ay may pagkakataon din para sa bagong simula sa inyong buhay. So sa gabing ito, natutunan natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Matutunan lang natin lumapit sa Kanya. Hindi sabi nga sa inyo, hindi tayo perpekto, lahat tayo ay nagkakamali pa rin kasi tayo ay nasa pa rin nasa katawang pa rin ito kasi yung ating katawan marupok, nagkakasala. So kaya bawat pagkakasala natin, ilapit lang natin yan sa Panginoon. Kahit na ilang beses ka nagkakasala, kung tayo ay matututong lumapit lang sa Diyos, hindi siya nagdadalawang isip na patawarin ka. Kasi dalawang kamay kanyang tatanggaping muli. So sa ating buhay bilang isang kabataan, paano natin may pamumuhay yung salita ng Diyos? Diba kung let's say nag-aaral ka, bagay ba na ang isang Kristiyano ay nag-cheat, nangongopya? Hindi, di ba? Dapat mag-aral ka. Obligasyon mo yun sa magulang mo na sikapin mo mag-aral para sa kinabukasan mo rin yun, di ba? Kaya tayo pinag-aaral ng ating mga magulang upang magkaroon tayo ng aral at matuto sa buhay na to. At balang araw, yung mga bagay na yan, kayo ang anin yan. Kaya ang Diyos, pag nagpatawad, meron tayong laging may sorpresa ang Panginoon sa atin. May premyo yan lagi ang Panginoon. Kaya pag tayo ay nagkasala, humingi ka lang ng tawad. Hindi ka itataboy ng Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. So yun lamang po sa gabing itong ating lesson. Sa gabing ito wala si Kuya Melchor, wala sila Ate Susan, sila Ate Ami. May patay kasi silang pinuntahan. Kaya hindi sila nakadalo sa gabing ito. Meron ba kayong prayer request, Ali? Princess V? Josedric? Princess Joyce? Tsaka sino itong isa? Walang pangalan. May prayer request ba kayo na gusto niyo ipanalangin natin? Safety delivery po sa akin, Kuya Bong. Safety delivery sa panganganak. Sila Josedric, Kuya, meron po kayong prayer request? Meron po. Ano po? Sana po lahat ng panganib ay malampasan po.
Sige. Malapit po sa akin eh. Sige po. Open cam po kayo, mananalangin po tayo sa bilang closing prayer po natin sa gabing ito ng ating lesson ay ano ninyo natutunan ay may apply natin sa ating buhay. Ay panalangin natin yung mga tao na sa paligid din natin, yung ating mga pamilya. Sige, lapit natin sa panalangin. Nire-record ko tong ating devotion kasi ilalagay ko to sa YouTube. Kaya maganda na naka-open din kayo ng camera para nakikita nyo po yan. Pag pinoward ko po yung link sa inyo sa GC natin, makikita nyo na sa YouTube kayo. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa gabing ito. Na dinako mo kami sa pag-aaral ng salita. Tinataas namin ngayon sa iyo, Panginoon, si Princess Joy sa kanyang panganganak. Yung kanyang safety delivery, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon, sa kanyang paglalabor. Maging ang kanyang baby, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, yung mga pangangailangan nilang finansyal. Ikaw po, Panginoon, ang kumatagpo ng mga bagay na to. Dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, si Josedrick, Panginoon, yung kanyang prayer request, safety ng kanyang pamilya at maging siya, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho. Lord, nakikita mo ang kanyang pangangailangan ng kanyang pamilya. Tunay nga po, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, si Kuya Josedrick, Panginoon, na ingatan mo siya sa kanyang hanap buhay, sa pang-araw-araw na trabaho. Samahan mo po siya, Panginoon, sa lakbay ng buhay na to, Panginoon. Gandun din ang kanyang buong sambahayan, ng kanyang buong pamilya. Ingatan mo po sila at patuloy mong bigyan sila ng mga provision, ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Dalangin din namin, Panginoon, sa iyo si Aldrich, Panginoon, na patuloy mong ingatan sa kanyang buhay, Panginoon, bilang isang kabataan, maging magandang halimbawa siya sa mga taong nasa paligid niya, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, itinataas namin ang buhay ni Aldrich sa iyo, na tunay nga po, Panginoon, maging good example siya sa mga taong nasa paligid niya, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, mag-provide ng pangangailangan ng kanilang pamilya, Panginoon, pinansyal, kalusugan at protection, Panginoon. Ganun din, Panginoon, si Princess B, Panginoon, itinataas ko po ang kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mo siyang katagpuin sa kanyang mga pangangailangan araw-araw. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pag-iingat sa kanyang buhay at sa kanyang buong sambahayan, Panginoon. Katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ipakita mo, Panginoon, na hindi maikli yung kamay upang abutin ng mga pamilyang ito. Dinadalain ko rin sa iyo, Panginoon, si Ali, na first time na kadalo sa aming gawain sa gabing ito. Tunay nga po, Panginoon, hindi lamang to una at huli, Panginoon, kundi masusundan pa yung kanyang pagdalo sa araw ng Sabado, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na itinataas namin ang buhay niya sa iyo, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, humipo sa kanyang buhay, Panginoon. Tulungan mo, Ama, na makilala ka niya sa malalim na kaparaanan, na tunay nga po, Panginoon, na ang Diyos na aming sinasamba ay ang Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aming mga kasalanan. Tunay nga po, Panginoon, ang biyaya mo kung kami lalapit, hihingi ng kapatawaran ay kapatatawarin sa aming mga kasalanan. Tunay nga po, Panginoon, manguna ka sa aming buhay. Ganon din po, Panginoon, sa Ate Maribel na patuloy mong bigyan ng kalakasang pisikal at kagalingan. At tunay nga po, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa buhay niya na patuloy mong ginagamit sa ministry sa aming church at maging sa mga outreaches namin tulad ng Kaganhaw, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, i-bless mo po kanyang kabuhayan, Panginoon, at ang kanyang buong sambahayan. Dalahin ko rin sa iyo, Panginoon, ng mga kasama namin na wala dito sa gabing ito. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang mga pangangailangan. Katagpuin mo po, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, yung iyong divine protection be always upon us. Dalangin ko, Panginoon, na bawat dumalos sa gabing ito at yung mga kasama namin na hindi namin nakakasama, Panginoon, i-remind mo sila ng kanilang commitment sa iyo.
Ang commitment na to hindi para sa amin, kundi commitment nila to sa iyo, Panginoon, na matuto ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga kaluluwa na to na patuloy na dumadalo ng gawain na every Saturday. I-bless mo sila, Panginoon, ng 100-folds, Panginoon, ng kanilang kabuhayan. Tunay nga po, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay at mga biyaya na aming natatamo at sa mga kapatawaran ng aming mga kasalanan. In Jesus' mighty name we prayed. Amen. So, yun naman po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi sa lahat. Thank you sa inyong pagdalo. Thank you po. Maraming salamat po. God bless. Bless po sa lahat. Magandang gabi. God bless po. See you soon. See you soon po. See you soon. Wow. See you soon. God bless. Malapit na. Malapit na. Basta sa surprise namin kayo. Wow. So surprise namin kayo. Sige, thank you. God bless. Thank you po. Magandang gabi sa lahat. Good night.